Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Jesucristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Inanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan. Kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Amin na pong ipinagkakaloob sa inyo ang ating pong host ng programang Ang Dating Daan, si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan, magandang gabi. Salamat sa Panginoon at meron po tayong ganitong pagtitipon para mapag-usapan ang mga bagay ng Diyos. Karamihan po sa mga convention, mga pagtitipon ng tao, ay ang pinag-uusapan iba't ibang bagay. Minsan politika, salapi, kayamanan, gulo. Ang iba't ibang pagtitipon ng tao ay puro nakasentro sa bagay na para lang sa mundong ito. Itong atin pong pagtitipon ay ang layunin mag-isip ng bagay na may kinalaman sa espiritual. Kasi ang atin pong pagkatao ay binubuo ng dalawang esensya. Meron tayong material, meron tayong espiritual. Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. At yun po ay nararamdaman natin yun. Isang nasa atin, yung kaluluwa natin, isang bagay na ang hindi tumatanda. Ang tumatanda yung ating katawan. Pero kung pakikiramdaman nyo, yung ating pag-iisip, yun pa rin yung mula nung magkaisip tayo. Alam natin na tayo pa rin yun. Hindi naman tumanda yun. At yun po hindi mamamatay. Kaya yun ay dapat nating paghandaan ang kanyang hinaharap. Dalawa po ang destino ng kaluluwa ng tao. Isang parusa at isang buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo'y naririto sa lupa at nabubuhay sa ating katawan, dapat ihanda natin yung ating kaluluwa para huwag mapunta doon sa parusa. Yun po ay hustisya ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay ating aanihin pagdating ng panahon. 5 Gs ng 2 Korinto, kapatid na Daniel. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kung napapansin po ninyo mga kapatid, ang salitang isinulat ni San Pablo, tayong lahat kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Sa makatwid, may gumagawa at yung gumagawa, ang ginagamit niya yung katawan. Tayo po, gumagawa tayo, ginagamit natin ang katawan. At sino yung gumagamit sa katawan? Pag gumagawa tayo, na yung ating ginawa sa paggamit natin sa ating katawan, yun ang hahatulan, maging mabuti o maging masama. Sino ba yung gumagamit sa katawan
para makagawa ang katawan. Basahin po natin ang Mateo, Kapitulo 10 at versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol nung una, huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan, na dapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. So kung merong mga taong pumapatay ng kapwa, ang napapatay lang naman nila yung katawan eh. Pero yung kaluluwa, hindi nila napapatay. Kaya dapat doon tayo matakot sa maaaring makapuksa sa kaluluwa at sa katawan papunta sa impyerno. Kaya po, ngayon sinasabi ko mga kababayan na habang buhay pa tayo sa katawan, maghanda tayo. Paano tayo maghahanda? Gagamitin natin yung katawan natin para gumawa ng mabuti kasi yung paggawa ng mabuti, yun po ang gagantihan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Roma Kapitulo 2, ganito po ang ating mababasa sa 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Yon, sa nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Sa Cebuano, ang sabi po diyan, kanila nga pinaagi sa pagpailog nga mapadayonon sa maayong mga buhat, nagapangita sa himaya, ug sa dungog, ug sa pagkadili madunuton, ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa Kapampangan, ang sabi po riyan, karetang king pamamilatanan ning kapibabatan, king maya padapat, panintunanda ing ligaya, ing puri at ing alang kasiran, bie alananga. Yan po. Ilocano ang sabi diyan, kadagiti agtalinaed iti panagaramid ti naimbag asapsapulen dati gloria, idayaw ken ti saan nga ipapatay, ti biag nga agnanayon. Ang sabi sa Chinese, 凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。 ang sabi sa Japanese, 体をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え。 yan. Ang sabi sa Spanish, kapatid na Daniel, A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. sabi sa Portuguese, a saber, a vida eterna os que con perseveranza en favor o bien, procuran gloria, e honra, e incorrupción. Yan po. Kaya tiyak na kailangan dito sa mundo habang buhay tayo sa katawan, ay gumawa tayo ng mabuti. Gamitin natin ang ating katawan sa paggawa ng mabuti kasi yung mabuti ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Pero pag ginamit natin ang ating katawan sa mali, sa mismong katawan natin tayo nagkakasala para nating ipinapahamak mismo ang ating katawan. Sa 6:18 ng unang Korinto. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Yun, magsitakas kayo sa pakikiapid. Sapagkat ang gumagawa ng pakikiapid, nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaya yan po ang kahulugan niyan mga kababayan. Meron po tayong nasa atin na mas mahalaga kaysa sa katawan. Yun yung ating kaluluwa na nilikha ng Diyos. Nasa ating katawan. Yung katawan, instrumento ng kaluluwa para tayo ay maging dapat sa buhay na walang hanggan.
Kumbaga yan po ay vehicle o sasakyan natin yung katawan, ang ating talagang being, yung ating talagang katotohanan ng kalagayan, yung kaluluwa natin. Yun ang talagang kalagayan natin. Yung ating katawan, kumbaga sasakyan yun para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Ang mundo pong ito ay is a place of apprenticeship. This earth is a practice place. A place where we will practice holiness. Sa mundong ito, parang isang lugar ng praktisan, parang isang lugar ng paghahanda na kung tayo'y maging karapat-dapat dito sa mundong ito na gumagawa ng kabutihan, dadalhin tayo ng Diyos dun sa walang hanggang buhay. Mahaba pong pag-uusap ito, kaya lang gusto ko na pong umpisahan ang ating tanungan mga kababayan. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, at nakahanda na po ang Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Nandun po si kapatid na Resty Reyes. Go ahead, Abu Dhabi, please. Ang isa po sa ating mga panauhin, ang kanya pong pangalan ay si kapatid na Martin Pilaes. Narito po siya. Yung una pong tanong, kailan ba nagsimula ang espiritu ng isang sanggol? At yung pangalawa, totoo ba na kinopya lang ang Biblia ng Kristiyano sa Quran? Salamat sa iyong pakikinig, kapatid, at sa pagbibigay mo ng opportunity na masagot ko ang tanong mo, no? Una, hindi totoo na ang Biblia kinopya sa Quran. Ang Quran na isulat noong 700 AD. 700 taon pagkatapos na pumanik si Kristo sa langit. Ang Biblia na isulat, pakita mo sa screen kung kailan isinulat ang Genesis, yung unang-unang aklat sa Biblia. Ayon. Genesis was written by Moses in the wilderness of Sinai noong 1513 BC. Kung pagdudugtugin mo yan, 1513 at saka 2000 na panahon ni Kristo, 3,500 o 600 taon na nakasulat ang mga parte ng Biblia. Pwede ba namang makopya ng Biblia yung Quran anong ang Quran isulat 700 taon na makatapos si Kristo? 1,500 taon pa bago si Kristo nakasulat na ang Genesis. Paano nangopya ang Biblia sa Quran? Kaya huwag kang basta naniniwala, mag-aral ka rin kaunting history. Pinag-aralan natin ang history ng Pilipinas, yung Cry of Balintawak, the First Mass in Limasawa, yung Battle of Tippecanoe sa Amerika. Pinag-aralan natin yung Tea Party. Nung nag-aaral tayo sa high school, sa eskwela, no? Kung ano-anong history pinag-aaralan natin. Lalo nating dapat pag-aralan yung history of faith. Kasi yung history of faith, yon ang nagpapakilala sa atin ng eksistensya ng isang makapangyarihang Diyos. Na siyang may kagagawa ng lahat ng bagay at siya rin ang nagbibigay sa atin ng tamang informasyon sa pamamagitan ng kaisa-isang aklat sa mundo na hindi kayang tutulan ng kahit na sinong palalo. At yan ay ang Biblia. Ganun yon, kapatid. Ngayon, yung tanong mong isa, kailan ba nagsisimula ang espiritu ng isang sanggol? Alam mo, yung sanggol, sa tiyan pa lang ng ina, may espiritu na yon. Basahin natin ang 1:15 ng Lucas. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Paano tayo nakatitiyak na mula pa sa tiyan, may espiritu na ang bata? Basahin natin ang 6:63 ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang espiritu ang wika ang bumubuhay, sabi ng Panginoong Hesus. Paano nabubuhay yung sanggol sa sinapupunan ng ina? Dahil doon sa espiritong nasa kanya. Pakinggan mo sa 2:26 ng Santiago. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ngayon,
Kung paano yung katawan, walang espiritu, patay. Ganun ang pananampalataya, walang gawa, patay. Kaya ang nagbibigay buhay sa katawan, yung espiritu. Paano mabubuhay yung bata doon sa loob ng tiyan kung walang espiritu yon? Naintindihan mo, kapatid? Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Martin. Maraming salamat po. Salamat po. Yan. At mula dyan sa UAE, punta naman tayo ng South Cotabato, sa Polomolok, South Cotabato. Nandun po si kapatid na Jerry Cabanero. Go ahead, Cotabato, please. Opo, salamat po sa Diyos. Mula po sa dakong ito, unahin po natin si kapatid na Joel Razonable. Ito po. Tanong ko po, totoo po ba ang Iglesia ni Cristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang Iglesia ni Cristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo, kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng iglesia si Kristo eh. Dapat itanong natin kay Kristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Kristo Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan, babasahin ko sa Bisaya. Nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Maliwanag dun eh. Meron siyang may conclusion siya na si Jesucristo. Conclusive yung salita eh. Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yon. Kaya si Kristo, sa iglesyang totoo, siya ay Diyos. Bakit merong tao? Pinanganak ni Maria, tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Bakit meron tao? Basahin natin sa Gis ng Ebreo, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, sa Cebuano ang sabi, tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan. Bakit sa pagsulod niya sa kalibutan? Hindi naman kasi siya nanggaling sa kalibutan eh. Nanggaling siya sa langit eh. Tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, miingon siya. Ang halad ug gasa, wala mo pagdawata, kundili giandaman mo ako ug usa ka lawas. Merong lawas o katawan na inihandaan Diyos sa pagsulod niya sa kalibutan. Hindi siya galing dito sa lupa, hindi siya tao. Saan ba siya galing? Basahin natin ang 13 ng Juan. Si Jesus, sapagkat alastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Si Kristo galing sa Diyos, galing sa langit. O katunayan galing siya sa langit, pakinggan mo sa isang talata. Doon siya nanggaling mismo sa Diyos sa langit eh. Sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Natin sa Cebuano yan. Kay nanaog ako gikan sa langit. Ay, muy klaro. Kay nanaog ako gikan sa langit. Hindi naman pala siya taga rito sa lupa. Hindi siya taga rito sa lupa. Sinasabi niya yung sa ibang talata, ako hindi taga rito sabi niya. Nanaog ako gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa aking kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagsugo kanako. Ay, napakaliwanag. Ha? Klaro kayo na si Kristo galing sa langit. Nung pumasok siya sa lupa, sa pagsulod niya sa kalibutan, ang Diyos naghanda ng isang katawan
Sabi, giandamanan mo ako ug usa ka lawas. Anong lawas yon? Ano yung lawas na yon? Basahin natin sa 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo. At Ang tumaan. verbo, nagkatawang tao. Yung lawas na yon, katawan ng tao. Hindi katawan ng kalabaw, hindi katawan ng hayop, katawan ng ibon, hindi. Katawan ng tao. Kaya yun, kung katawan ng tao yon, tinuli yun, napagod yun, kumain yun, natulog yun, namatay yun. Pero nabuhay siya uli. Yun. Kaya ang paniwala ninyo na si Kristo'y tao, yun ang nagpapatunay na hindi kayo ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kasi yung itinayo ni Kristong iglesia, ang pangalan nun, Iglesia ng Diyos. Yun ang tinayo ni Kristo. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sa Cebuano ang sabi, kay ako wala magasulti sa akong kaugalingon, kundili nga ang amahan nga nagsugo kanako, siya naghatag kanako og usa ka sugo sa akong igapamulong ug sa aking igasulti. Ibig sabihin, pag nagsasalita si Kristo, ang sinasalita niya yung utos ng Ama na salitain niya. Kanino galing yung salita niya? Galing sa Ama yun. Ang katunayan, hindi pa nga siya nagkakatawang tao, sinabi na yun ng Ama eh. Na yung kanyang anak, pag nagsalita, ang sasabihin salita ng Diyos mismo, yung Ama. Basahin natin ng Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Yun, sabi sa Cebuano, magapatindog ako sa kanila sa taliwala sa ilang mga igsoon, usa ka manalagna nga sama sa kanimo, ug igabutang ko ang akong mga pulong sa iyang baba, ug siya magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kaniya. Sino yung propeta na yan? Basahin natin ang Gawa 3:22,20 sa Cebuano. Ang sabi, si Moises sa pagkamatuod nag-ingon, usa ka manlalagna nga sama kanako pagabangonon sa inyong Ginoong Dios sa taliwala sa inyong mga igsuon. Kaniya magapatalinghog kamo sa tanang mga butang ang nga iyang igasulti kaninyo. Bakit? Kasi manggagaling sa Diyos yung lalabas sa bibig niya eh. Eh sino yan? 20. Ug nga igapadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo. Si Kristo yung propeta na ayon sa hula sa Deuteronomio, maglalagay ang Diyos ng salita, ilalagay niya yung salita niya sa bibig ng propeta. Eh si Kristo yun eh. Kaya yung sinasabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, ibig sabihin kanya yung iglesia, kinakasangkapan lang siya ng Diyos. Ang talagang may-ari ng iglesia, ang Diyos. Yung amang may-ari ng iglesia. Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sa Cebuano, kay ang tagsa-tagsa kabalay gitukod ni bisan kinsa, apan ang nagatukod sa tanang mga butang, mao ang Diyos. Sino nagtayo ng iglesia? Ang Diyos pa rin. Kinasangkapan niya lang si Kristo. Kaya, nung sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun lumalabas sa bibig niya. Eh kanino iglesia? Eh di sa Diyos. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. Ang mga talata sa Biblia, kung saan makikita iglesia ng Diyos, mayroong 12 talata nakalagay iglesia ng Diyos. 2 Korinto 1:1. Si Pablo
na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Basahin natin sa Cebuano. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, ug si Timoteo nga atong igsuon, alang sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto. Ang iglesia, kapatid, sa maraming talata ng Biblia, iglesia ng Diyos. Iyon ang dapat nating makita. May nababasa, isa lang. Isa lang talata, isa lang yon. Ang nababasa, mga iglesia ni Kristo. Hindi pangalan yon. Marami kasi plural Meron ba namang entity na plural ang pangalan? Yung mga iglesia ni Kristo sa Biblia, plural yun, hindi pangalan yun Basahin natin yung 16 ng Roma. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yan, sa Ingles ang sabi, salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Churches ang nakalagay, hindi church. Churches of Christ. Asan yang mga churches of Christ na yan? Asan yan? Basahin natin ang Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Hindi pa ako nakikilala ng mga, plural, iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga churches of Christ na bumabati sa Roma, nasa Judea. Ano pangalan nun? Nung iglesia sa Judea na bumabati sa Roma, na ang tawag ni Pablo mga iglesia ni Kristo. Ano talaga pangalan nun? Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonika. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ayun, iglesia ng Diyos pala yung nasa Judea na kay Kristo Jesus yun. Bakit kay Kristo Jesus? Kasi pinangangasiwaan yun ni Kristo. Siya ang pinakatagapangasiwa nun. Hindi siya may-ari. Ang may-ari ang Ama. Ang talagang may-ari ang Ama. Lahat ng bagay ay sa Ama. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, siya ginawang tagapangasiwa ng iglesia nang siya ay magtayo ng iglesia dito sa lupa. Kaya iglesia ng Diyos pa rin yun. At siguro sapat na yung naisagot ko sa kanyang tanong. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Ayan, kapatid na Joel Razonable. Maganda yung apelido niya, Razonable. At sana po talagang kayo ay maging razonable. Attend po kayo ng ating mass indoctrination. Anyayahan po namin kayo, kapatid na Joel, para mapakinggan naman po ninyo yung ating mga doktrina na itinuturo sa loob ng ating pagsasama-sama sa pangunguna po ng kapatid na Eli. Maraming salamat po sa mga taga Cotabato, Polomolok, South Cotabato. Sa Malasiki, Pangasinan naman tayo. Go ahead, please. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon, kapatid na Daniel. Andito po si kapatid na Julio Soriano, isang ex-Baptist na gusto magtanong po, kapatid na Eli. Karangalan ko pong makapagtanong sa inyo. Brother Eli, ako po yung dati pong Baptist, kaya lang nalaman ko po na yung palang tithes and offering ay para sa pastor, ay umalis po ako sa church na yun. Mayroon po akong dalawang katanungan po. Una po ay, totoo po ba na kapag tinanggap mo si Kristo bilang yung sariling tagapagligtas, 100% ka nang ligtas? Pangalawa pong katanungan po. Paano po ba maligtas ang isang tao kung ang pagbabasihan po ang katuruan ni Kristo at ng Biblia? Yun po ang katanungan ko po. Okay, kapatid, salamat sa iyo, no? Sana magkamag-anak tayo. Pareho pala tayo Soriano. Unang-una, kung tatanggapin mo talaga si Kristo, 100% ang kaligtasan mo. Pero ano ba kahulugan ng pagtanggap kay Kristo? Kagaya ba ng turo ng mga Baptist at ng mga iba-ibang born again na tanggapin si Kristo sa bunganga? Tinatanggap kita, Jesus. Yung ba ang pagtanggap kay Kristo? Alamin natin, paano ba natin matatanggap
si Kristo. 2:6 ng Kolosas. Ganito nakasulat. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Pagtanggap pala kay Kristo, yung pagkatanggap natin sa turo. Kung paano nyo ikan tinanggap si Kristo, akad kayong gayon sa Kanya. Hindi naman si Kristo parang isang tao na personal na tatanggapin mo, personal na tagapagligtas na tatanggapin mo. Sabi ng Biblia, pag tinanggap mo siya, lalakaran mo siya. Kung tao siyang personal, paano mo lalakaran yun? Paano mo lalakaran? Di nagkapisa-pisa yun, lalo na kung overweight ang tatapak doon. Si Kristo kasi, aral yan, aral. Berbo. Ayon sa Biblia. Salita ng Diyos. Karunungan ng Diyos si Kristo. Basahin natin ang 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos, yun yung kanyang aral na nakasulat sa Biblia. Kaya sabi ni Pablo sa taga-Kolosas, kung paanong tinanggap nyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat, natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ang talagang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap nung Kanyang turo, lalo na sa ating panahon. Hindi nga naman pwedeng kagaya ka ni Marta Tinanggap siya ni Marta, personal sa bahay, pinakain siya ni Marta. Tinanggap siya ni Simon, personal, dahil napakain siya ni Simon. Tinanggap siya ni Mateo, ni Levi. Dalawa kasi pangalan ni Mateo, siya Levi. Pagkatapos na siya tawagin ni Kristo doon sa paningilan ng buwis, dumiretso si Kristo sa bahay ni Levi o ni Mateo. Pinakain siya ni Mateo. Natanggap siyang personal. Tayo, matatanggap ba natin personal si Kristo kagaya nila? Hindi, dahil wala naman si Kristo ngayon dito, nasa langit na. Paano natin matatanggap? Kung paano nyo tinanggap, gaya ng pagkaturo sa inyo, sabi ni Pablo, lumakad kayo sa Kanya. Anong katunayan yung turo ang dapat nating tanggapin? Basahin natin ang 12:48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Yun kang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Nakita mo kapatid? So ang pagtanggap sa kanya, yung pagtanggap sa kanyang salita, yung kanyang aral. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, tinatakwil mo rin siya. At may hahatol ka doon sa hindi tatanggap sa kanyang salita. Ang mga salitang sinalita ko ang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Napakaliwanag kapatid. Kaya totoo yung sabi na kung tatanggapin mo si Kristo, 100% maliligtas ka. Kung ang tinanggap mo ay ang kanyang salita, ang kanyang aral, kasi yung aral lang magliligtas sa'yo. Ang katuruan ni Kristo, ang basihan yung aral, yung ebanghelyo. Doon tayo magbabase, yun ang kaligtasan. 1:16 ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang ebanghelyo, ang ikaliligtas. Yun yung aral ni Kristo. Siya ang nangaral ng ebanghelyo 1:14 ng Marcos. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo.
Ayun, ang ipinangaral ni Kristo yung ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Pablo, yun ang ebanghelyo, yun ang ikaliligtas natin. Yun ang paraan, yun ang basihan ng ikaliligtas natin. Yung aral ng ebanghelyo. Yung pagtanggap mo sa ebanghelyo, pagtanggap mo yun kay Kristo. Pag tinanggap mo ang aral ni Kristo, tinanggap mo si Kristo. Pag itinakwil mo yung aral niya, itinatakwil mo si Kristo. Yun ang maliwanag nun sa Biblia. Kaya sa panahong ito na hindi natin siya pwedeng makamayan o mabuhat, hindi natin siya pwedeng pagsilbihan, ang paraan ng pagtanggap sa panahong ito ay ang pagtanggap sa kanyang salita. Yun ang tunay na kaligtasan. At yung aral ng ebanghelyo, yun nga yung aral ni Kristo, yung salita ni Kristo. Ngayon, kapatid, dapat maingat din tayo. Kasi marami ngayon bulaang Kristo. Maraming bulaang propeta. Lahat na lang Kristo sinasabi. Nakakatiyak ka bang tinanggap mong Kristo totoo? Basahin natin ang Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kung lilitaw mga bulaang Kristo, marami ngayon yan . May milagro pa, kung ano mga milagro pinagsasasabi, mga speaking in tongues. Ang tanong, yun ba yung tunay na Kristo? Magpapakita sila ng mga tanda at kababalaghan, pero ililigaw lang nila ang mga tao. Kaya pagdating ng paghuhukom, ano sasabihin sa kanila ni Kristo? 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi naman pala kinikilala ni Kristo yung mga pastor na yan na ang pinangangaral bulaang Kristo . Dinadahilan lang nila, pangalan lang ni Kristo. Pangalan lang, Kristo. Ang pinapangaral nila, Kristo. Church of Christ. Church of Christ of the Latter-day Saints. Ang pangalan ni Kristo, dala-dala. Pero yung aral, hindi kay Kristo. Hindi kay Kristo, kagaya ng Mormons. Ang pangalan ng Mormons, Church of Christ of the Latter-day Saints. Pero kay Kristo ba yon? Hindi totoong kay Kristo, totoong Kristo yon. Bulaang Kristo yung nagtayo nung Mormons. Bakit? Basahin natin ang sabi ng Kristo sa Biblia. 3:2 ng unang Timoteo. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Kita mo? Ang aral ni Kristo sa obispo, dapat walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Pag sinabing isa lamang babae, hindi pwedeng dalawa. Sa Mormons, ilan ang pwedeng asawa? Basahin natin yung doktrina ni Joseph Smith. Ito po yan, nakasulat po yan sa kanilang Doctrines and Covenants, 132 verse 61 to 62. And again, as pertaining to the law of the priesthood, if any man espouse a virgin and desire to espouse another, and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then is he justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him, for he cannot commit adultery with that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him, therefore is he justified. Nakita mo kapatid? Anong Kristo yung dala niyan? Di yan bulaang Kristo. Kasi tunay na Kristo sa Biblia, kung Biblia ang babatayan mo, ang obispo dapat isa lang ang asawa. Sa kanila, kaya yung istorya ng Mormons nagpapatunay na yan, naniniwala hindi sa tunay na Kristo, bulaang Kristo. Ganon din naman yung Kristo ng mga Baptist. Yung Kristo ng Baptist, walang bawal dun . Kahit ano, pwede mong lamunin.
Kahit ano pwede mong gawin kasi ligtas ka na raw eh. Sa kanila, ligtas ka na. Once saved, always saved. Sabi ng mga Baptist, maling aral yan. Kahit na ikaw ay nakapasok na sa iglesia, totoo. Kahit natanggap mo na si Kristo, pag hindi ka susunod sa aral, pwede kanyang itakwil. Basahin natin ang 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo na si Kristo, pag wala ka sa pananampalataya, itatakwil ka ni Kristo. Nagtatakwil din si Kristo. Kahit na ikaw ay kagaya ni Judas, di ba? Kung mo nagtraidor, tinakwil ni Kristo. At hindi lang si Judas, maraming iba pa sa kasaysayan ng unang iglesia na anib sa iglesyang totoo. Yung talagang totoo, hindi sa Baptist. Hindi naman totoo yung Baptist eh. Yung totoong iglesia, kahit maanib ka ron, pag hindi ka susunod, hindi ka rin maliligtas. Merong nasa iglesia, hindi maliligtas. Bakit? Kasi hindi sumusunod sa aral. Kaya ang sabi ni San Juan, doon sa kanyang sulat sa unang Juan, sa 3:18, ganito nakasulat. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayon, ang kailangan susunod ka, huwag kang iibig sa salita o sa dila, kundi umibig tayo sa magitan ng gawa at ng katotohanan. Yun ang maliligtas, yung gumagawa ng katotohanan. At ang ikaliligtas, yung pagsunod sa Ebanghelyo, yung aral ni Kristo. Basahin natin ang unang Korinto 15:1-2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang Ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Kung iingatan nyo yung ipinangaral sa inyo, kung susundin nyo, liban na kung sumampalataya kayo na walang kabuluhan. Basahin nga natin yan sa Pangasinense 15:1-2. Natan ipakabat kud si kayo agagi, so ebanghelyo iinpulong kud si kayo, si katumot so inawat yu, yaud si katumot so kawalaan yu. Lapud si katumot nilaban kayo, nuig naan yun malet so saray salitan inpulong kud si kayo, likod no ani siya kayo ang gapoy kabalik santo. Ayon. Maliligtas kayo kung iingatan nyo yung salita ng Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, sabi ni Pablo. Yun ang paraan ng kaligtasan, kapatid, yung Ebanghelyo. Susundin mo yung aral ng Ebanghelyo. At yun ang aming itinuturo sa mass indoctrination. Yun lahat ng aral ni Kristo. Sana sumali ka, kapatid, sa mass indoctrination. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Sa ating mga panauhin dyan sa Pangasinan. At ganoon din po kay kapatid na Julius Soriano. Sa Balagtas, Bulacan naman tayo, kapatid na Danny Navales. Go ahead, Balagtas, Bulacan, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Balagtas, Bulacan, ang kapiling po nating unang magtatanong ay mula sa Santa Rita, Bulacan, si Ginang Benavista, Balkin, isang 52 years old, at isang Katoliko. Ito na po si kapatid na Eli, kapatid na Benavista. It is an opportunity to be here and to be talking to you personally. Ang katanungan ko po ay tungkol po ito sa mga homosexual or third gender or sa term po natin is mga gays. Similar questions has been asked of you and answered very well. Pero gusto ko pong lumabas ng konti doon sa katanungan kasi nasagot na po ninyo itong tanong nila nga, will they be also accepted in heaven? Nasagot nyo na po ito. Ang tanong ko naman po na actually siguro marami pang itatanong and I would like to apologize for those who may not understand itong question na to
medyo sensitive siya, pero gusto ko siyang itanong para po sa mga third gender na hindi naman po kayang magtanong ng ganitong kasing katanungan. Ang tanong po is ganito, just like any normal na babae at lalaki, yung mga third sex po or the mga gays po ay they also feel the love na raramdaman po noon ng normal na mga babae at lalaki. Ang problema nga lang po, yung love na yon ay hindi para sa opposite sex, kundi po sa kaparehas nila na sex. So, medyo sensitive siya in the sense na itong mga nilalang na ito is gusto din sana nila na magkaroon din sila ng pagkakataon na ma-express ang kanilang love. And I am talking about love, not lust. And pag sinabi kong homosexual, hindi po itong mga tao na noon nasa Sodom and Gomorrah. So, ang na-feel po nila is love. Kaya ang tanong po nila, if sila po is makahanap ng partner nila whom they love deeply and want to spend life with this person, itatakwil po kaya sila ni God? Brother Eli, itong kasagutan po ninyo, malaking tulong po sa mga third sex na hindi po kayang itanong ito. And I have never trusted this question with anyone, sa inyo lang po. Salamat sa iyo, kapatid na Buena Vista. Una sa lahat, ganito, meron akong itatanong sa iyo. Are you married? Married po ako. I have 3 children. My eldest is 26 and my youngest is 20. I am a very woman na woman po ako. And hindi po ako third sex, which definitely I was expecting you to ask. I am just voicing this out for the benefit of those who walang lakas ng loob na itanong po ito. Maraming salamat po. Ganito yon, kapatid. I have no doubt about your being feminine. Ang akin ganito, kasi kung may asawa ka, mas maiintindihan mo ang sasabihin ko. Tanungin mo minsan ng asawa mo na kung if you are going together for the last 20 or 15 years, tanungin mo siya ng isang tanong na honest. Ewan ko kung ang asawa mo is brave enough to tell you the truth, na ang tao mayroong ganitong damdamin. Kahit may asawa ka na kung minsan, you fall in love. And that is the truth. That is expressed in song, in feelings of humanity na, bakit ngayon ka lang dumating? Sabing gano'n. Meron gano'n, ano? Ba't ngayon ka lang dumating? Sabi niya, o kaya ay, please release me, let me go, for I don't love you anymore. To live a lie would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. That is the truth. The truth is expressed in love song, is also expressed in so many ways of human history. Para lang yung kanta rin ni Stevie Wonder
Sabi ni Stevie, lately I have had the strength. Siya mismo, nakakahalata siya, yung kanyang partner, hindi na siya gusto. Meron naman, as frank as Engelbert Humperdinck, na nagsasabi, please release me, let me go, because I do not love you anymore. Ano ang ibig kong sabihin, kapatid na Benavista? Ganito yon. Lahat ng tao may feelings na kung tawagin natin ay love o human love. Iba kasi yung love na nanggaling sa Diyos, yung agape sa Greek. Yung agape kasi, it's a divine love. Yung agape. Tatlong klase actually ang love sa Biblia. Ang translated na word love sa English, sa Biblia, from the Greek is tatlo yan. Yung isa, agape, which is the love that comes from God, which is holy love, divine love. Yung isa ay yung eros, which is the romantic love. And the other is philia. Yung philia, kapatid, pag-ibig din yon. Kaya lang, pag-ibig yon sa anak, sa kamag-anak. Yung pag-ibig sa asawa, yung eros, yung romantic love, masamang gamitin mo sa anak yon. Re-rapin mo yung anak mo. O kaya, maaaring maging, hindi na love yung kundi lust, no? Kaya, may tatlong klaseng love. May pagmamahal sa kamag-anak, philia. May pagmamahal sa asawa, eros. May pagmamahal na galing sa Diyos, yun ang agape. Yan. Ngayon ganito, kapatid, ang tao, yung eros, lumilipas kasi yun eh. Yung pagmamahal ng tao sa kanyang partner, lumilipas yun. If it is not cradled with care, it cannot be preserved for long. Kaya, merong mga tao, normal na lalaki, normal na babae, kahit kasal na, may anak na, nagkadating yung panahon, nagkakagusto sa iba. And if that feeling is liberated, it can be more than the first love that you felt in life. Gaya nga nung sabi nung kanta na, love is lovely the second time around. Merong second time na pagmamahal eh. Kaya nga ang pruweba dyan, kapatid, yung nabubiyuda, nag-aasawa uli. Dahil nagkakaroon uli siya ng pagmamahal sa iba eh. Hindi totoo yung sinabi niya na ikaw lang ang mamahalin ko nung nagliligawan sila. Hindi eh. Katunayan eh, nung mabiyuda, hindi pa nga nagbababalok sa nag-asawa eh. Di ba? Ano ibig kong sabihin? Ito, pag-ibig ito eh. Sa ating kaalaman ng tao, pag-ibig yun eh. Na may asawa ka na, may anak ka na, natututo ka pang magmahal sa iba. Nararamdaman ng tao yun. Pinatutunayan niya ng kasaysayan ng sangkatauhan. Natututong magmahal sa iba. Ngayon, ano ang dapat mong gawin so that you will not commit sin against God? Susupilin mo yung pagmamahal na yun. You are going to conquer that love because you believe in God and you believe in what God said. You believe in the commandment that thou shalt not commit adultery. The word in the Bible, thou shalt not commit adultery, has so many things in it. Nandoon yung eros. Natitingin ka sa ibang babae, magmamahal ka sa ibang babae, bawal ng Diyos yun. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Para makasunod ka sa Diyos, yung feeling mo na yon, susupresin mo yon ng pananampalataya. Dadaigin mo yon ng pagtitiwala sa Diyos. Ganon din ang mga third sex. For the reason that if you allow that kind of love, you will be transgressing God's law. Why? Let us read Leviticus chapter 18, verse 22, kapatid na Daniel. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Karumal-dumal nga. In English it says, thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. It is abomination in the sight of the Lord. Huwag kang sisiping sa lalaki gaya sa babae. Yung magkakaroon ng sexual intercourse. Karumal-dumal nga. At yan ang dahil kaya ang Sodoma at Gomora ay nilipol ng Diyos.
So there is a reason. It's a lesson in the Bible na that is the rationale why you have to suppress that kind of love that you are feeling inside you. Dahil, hindi naman opposite sex ito. Ito naman the same sex, no? Physically speaking, you are not fit in sexual action. You are not fit. Kumbaga, pareho kayong lalaki, para kayo nag-iispadahan nun. No? Physically speaking. Kung ang pag-uusapan naman spiritual, malalabag mo yung batas ng Diyos. Kaya anong gagawin mo? Hindi, magtitiis ka na lang, susuppress mo yung feeling mo, hindi kita papayagan na limbawa na magpakasal kayo dahil the same sex kayo, lalabag tayo sa aral ng Diyos. Sabihin, unfair naman ika. Hindi naman unfair. Alam mo kapatid kung bakit? In the total analysis of life, hindi unfair. Yung mga walang asawa na hindi nakapag-asawa for the reasons na gusto nilang makasunod sa Diyos, may mas magandang gantimpala yun sa langit eh. Basahin natin yung 50 sa stress ng Isaias, kapatid na Daniel. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kaniyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Yung bating kapatid, yun yung walang asawa. Huwag sabihin ng bating o ng walang asawa na parang magkakaroon siya ng self-pity na ako parang punong kahoy na tuyo, wala akong bunga. Huwag mo sabihin yun, sabi ng Diyos. Doon sa mga taga-ibang lupa namang nasa Israel, kung mo ba ikaw ay taga-ibang lupa, estranghero, ikaw ay hihiwalay na ng Diyos sa bayang Israel. Hindi ganun ng Diyos. He accepts every person. Wala siyang itinatakwil. Ay, huwag mo sabihin yun, na ikaw ay hihiwalay dahil taga-ibang bayan ka, hindi ka Israelita. O kaya ikaw ay bating naman nagse-self-pity ka na para akong punong kahoy na tuyo. Bakit? Anong pangako ng Diyos? Tuloy. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. Kita mo, they have a favor in the afterlife. Meron silang favor na mas malaki kaysa sa mga talagang lalaki at babaeng anak ng Diyos. Yung mga parang naapi sa buhay na ito. Those that were, masasabi natin na kung sa Tagalog yun, kapuspalad eh. But this life is not the totality of the life that we have to know. There is an afterlife. There is what the Bible calls eternity. And in eternity, ang sabi ng Diyos, dun sa 56:5 sa English, even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. So the promises of God to those who are sexually deprived people is a better memory in eternity. I will give them a name which is everlasting and shall not be cut off, according to the Lord. Kaya, meron namang gantimpala kung magtitiis ka. Ngayon, sasabihin unfair. Kahit nga may asawa, nagtitiis eh. Bakit? Kasi, tanong mo sa mister mo kapatid, baka nagkakagusto rin siya sa ibang babae. Pero, in fairness to you, dahil napamahal ka na sa kanya, sinusuppress niya yung feeling of love na nararamdaman niya. At lahat ng tao maaaring pwedeng makaramdam nun. Kasi ang sabi ni Santiago, 1:14, ganito ang sabi ni Santiago. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikaya. Yung masalita ni Santiago na bawat tao, ano ba siya ron? Exempted ba siya ron? Kasama siya ron eh. Apostol na siya o alagad na siya. Bawat tao natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, ang sabi ni Santiago. Alam niya yon, nararamdaman ni Santiago yon. Ang possibility matukso ka sa ibang babae
o matukso ka sa ibang lalaki is 100%. At yung umibig ka uli na parang mas matindi pa sa una mong pag-ibig, although first love never ever dies, but it doesn't guarantee that the later love will be just as the same as the former. The second love can be as greater than the first one. Yun pwedeng mangyari. 100% pwedeng mangyari yun, kapatid. Pero bawat kasi tao natutukso na hihila ng sariling masasamang pita at nahihikayat. Pero you have to suppress that. Kailangan mong pigilin ang sarili mo. Kaya para doon sa mga gay, you cannot express your love to an opposite sex because you will be committing. Pwede, kung gusto mo, umibig ka, okay yan. Pero huwag kang gagawa ng labag sa batas ng Diyos, no? Umibig ka, pero do not go beyond what God wants you to do. Hindi ka magkakasala. Tanong kasi sa akin nung isang nakausap kong gay, masama ba, brother? Hindi ko naman mapigil talaga. Gusto ko siya, ang pogi-pogi niya, hindi ko siya makakalimutan, sabi niya, no? Sabi ko, kung hanggang dun lang, okay na yon. Kung hanggang dun lang, okay yon. Pero, going to the extent of transgressing God's law, which is an abomination in the sight of the Lord, dapat suppress mo na yung feeling mo. Alam mo, kapatid, sa Church of God International, meron silang kapisanan ng mga gays pero nakakapaglingkod naman sila sa Diyos dahil instructed sila ng mga salita ng Diyos. Tinuturuan ko sila ng pagtitiis, pagpigil sa sariling nasa, gaya rin naman ni Pablo. Si Pablo kasi hindi nag-asawa Si Kristo rin hindi nag-asawa Sa dami-dami ba naman ng babaeng humahanga kay Kristo, kala mo, nagtiis siya basahin natin yung Hebreo. Sa isang talata, ganito ang ating mababasa sa 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Si Kristo tinukso sa lahat ng paraan. Bakit? Nakaramdam din si Kristo ng mga tukso kasi yan nagkatawan tao yan, nararamdaman niya yung feelings natin Pero sinupress niya yon. May mga babaeng lumalapit sa kanya, hindi siya nagsamantala. No? May mga mayayamang sumampalataya sa kanya, hindi niya pinagsamantalahan. Ang ginawa niya, puro pagpipigil. Kaya sabi ni Pablo, wala tayong isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. He is compassionate to our weaknesses and to our infirmities. Why? Kasi tinukso siya sa lahat ng paraan. Naramdaman niya yung nararamdaman natin. Pero wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, hindi siya lumabag sa batas ng Ama na nagsugo sa kanya. Ibig lang sabihin, ganun din magagawa rin natin yon. What the Lord Jesus Christ have done, and the Apostle Paul have done, Timothy have done, Titus have done. Si Titus nga, walang balak mag-asawa, hindi nga nagpatuli di ba? Natiis yun ng mga unang alagad. Kaya kung sila na talagang lalaki nakapagtiis, ikaw na hindi ka naman talagang lalaki, hindi ka ba pwedeng magtiis? Extra effort lang, kapatid. Your sensitive question also requires a sensitive answer, and I hope you understand that. Maraming salamat po. At least ngayon, mas confident ako pag sinasagot ko yung tanong niya. At din po, may God bless you, kapatid na Benavista. Salamat po, kapatid na Benavista. Attend po kayo ng ating indoctrination session para mas maging malawak po yung inyong kaalaman doon sa mga tinuturong doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. And on that note, muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong pinagkaloob sa atin para po tayo makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao, mga panauhin.